bobombahin si President Donald Trump habang ito ay nasa Turkey para sa isang summit. Yan ay ayon sa isang Iranian lawmaker. Samantala, ayon kay President Donald Trump na ang MOU o Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Amerika is over. Ito ay kasunod ng ginagawang pag-atake ng Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ano na ang mangyayari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 9, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sumabog sa galit si President Donald Trump. Ito ay dahil sa mga sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng Iran sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Dalawa sa mga barko ay napuruhan at isa ay pag-aari ng Qatar at ang isa naman ay sa Saudi Arabia. Galit na galit ang Saudi Arabia, ganun din ang Qatar at meron itong mga matinding banta. Ayon sa kanila, kinakailangang immediately ihinto ng Iran ang kanilang ginagawang pag-atake sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa Iran ay magpapatuloy ang kanilang gagawing pag-atake sa mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz maliban na kung ito ay bigyan ng approval ng Tehran. Ang mga pahayag ng Iran ay taliwas na taliwas sa MOU o Memorandum of Understanding ng Amerika at ng Iran nang ito ay kanilang pinirmahan. Isa sa mga pinirmahan ng Iran ay open na ang Strait of Hormuz at isa pa sa mga agreement o proposal ng Iran na siya namang nagpakuha ng loob ni President Donald Trump ay ang pangako ng Iran na hindi na sila magsasagawa ng nuclear weapon. Pero ngayon mga kaibigan, si President Donald Trump matindi ang kanyang banat. Tahasang sinabihan ang Iran na kung meron na kayong nuclear weapon ay gamitin ninyo ito. Sumabog sa galit si President Donald Trump at dahil dito pinag-utos sa US forces na magsagawa ng malakihang pag-atake sa Iran. Sa pool ang 80 targets, kasama na ang mga air defense system ng Iran. Ang kanilang mga surveillance at mga daungan ay winasak ng puwersa ng Amerika. At isa pa sa mga matindi mga kaibigan ay tuluyan ng tinanggal ni President Donald Trump ang approval sa Iran upang makapagbenta ng kanilang langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kumbaga yung sanctions tatanggalin na. Pero mga kaibigan, isa na namang namumuong gulo sa West Asia sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sapagat ibinalita ng ABC News na sinabi ni President Donald Trump na ang MOU o Memorandum of Understanding is ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, para na ring sinabi ni President Donald Trump na kung anuman ang kanilang mga pinirmahan ay wala na itong silbi. Hindi ba't nangako ang Amerika na tatanggalin na nila ang kanilang military blockade sa Strait of Hormuz? At dahil over na nga, maaaring ibalik ito ni President Donald Trump. At isa pa sa kanilang pinirmahan mga kaibigan ay tatapusin na ng Israel ang kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Pero dahil over na nga, maaaring ito ay muling ibalik. Dahil ayon kay President Donald Trump parang wala ding ceasefire. Dahil merong mga pag-ataking nangyayari. Palitan na nga ng pag-atake ang magkabilang panig. Kaya nga sinabi ni President Donald Trump sa Iran na kung meron kayong nuclear weapon ay gamitin nyo yan. Parang isang matinding banta ito mga kaibigan ng isang digmaang nuklear. Dahil kapag meron na itong nuclear at ginamit, tutumbasan naman ito ng Amerika. Ayon kay President Donald Trump ay hindi magandang makipag-usap sa Iran dahil hindi raw ito sumusunod sa kung ano ang kanilang pinirmahan. Ang eksaktong salita na sinabi ni Trump, they are led by sick leader, sick people. Ayon sa ulat ng ABC News, ito ang mga sinabi ni President Donald Trump. Yung naka-highlight na blue mga kaibigan. I don't want to deal with them anymore.
They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're lead by sick people. Yan ang sinabi ni President Donald Trump. At ang mga salitang ito mga kaibigan ay sinabi ni President Donald Trump habang siya ay nasa Turkey sa Ankara dahil sa gagawing NATO summit. Pero mga kaibigan, sinagot ng Iran ang mga pahayag ni President Donald Trump. Ayon sa ulat ng Iran International, Iran lawmaker calls for missile strike on Trump in Turkey. Ayan, nanawagan ang isang Iranian lawmaker na ang pangalan ay Hamid Razi na bombahin ang lugar kung saan naroroon si President Donald Trump sa Turkey. Ayon sa Iran, habang si President Donald Trump ay nasa Turkey, isa raw itong napakagandang opportunity upang ang Iran ay makapaghiganti sa United States of America. Wala namang pahayag ang Turkey tungkol sa mga pahayag na binitawan ng Iran. Pero malamang kung gagawin ito ng Iran ay magagalit dito ang Turkey sapagkat kahit na anong mangyari, lupain pa rin ng Turkey ang babagsakan ng missiles ng Iran. And of course mga kaibigan, NATO ito. Si President Donald Trump o Amerika ay kasapi ng NATO. Kapag ginawa ito ng Iran, maliban kay President Donald Trump, ang lupain na aatakehin ng Iran, Turkey, bahagi rin ng NATO. Kaya kung sakaling gawin ito ng Iran, malaki ang possibility na pagtutulungan ito ng NATO nations. Hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pa talagang konkretong kapayapaan sa mga lugar na ito. Natapos na ang digmaan, meron ng pirmahang nangyari, pero wala. Hindi nakikita ang mga resulta. Marami pa ring mga pag-atake ang nangyayari. Maging ang Strait of Hormuz, nakitaan na hindi pa rin talaga malaya lahat ng mga barko na dadaan dito sapagkat inaatake nga ng Iran. Kaya ang tanong, kailan kaya matatapos ang kaguluhang ito? Matatapos pa kaya ang kaguluhang ito? Marami ang mga nagsasabi matatapos lamang yan kung ang mga leader ay magkakasundo. Kaya nga merong mga nagmumungkahi na regime change upang ang maging susunod na pinuno ng isang bansa ay maging kaalyado ng isang bansa at nang sa ganon ay makakamit ang isang kapayapaan. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section. At manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!